DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na may iba pang politiko na sangkot sa Pogo Web o sa operasyon ng Pogo Hub na ni-raid sa Bamban, Tarlac. Bagamat tumanggi si Senator Gatchalian na pangalanan kung sino-sino ang mga ito, iginiit ng mambabatas na lumilitaw na bukod kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, may iba pang lokal na opisyal at mga negosyante na kasama sa Pogo Web. Kaugnay nito, inamin ng senador na kinilabutan siya sa mga natuklasan sa ikinasang executive session kaugnay sa investigasyon ng mga intelligence agencies sa ni-raid na Pogo Hub kung saan napag-alaman na may kaugnayan ito sa International Organized Crime Syndicate at sa mga lokal na sindikato dito sa bansa. After nung first part, kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration. At pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian. Pasada Balita. Samantala, inamin ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na matrace o masubaybayan ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Anti-Money Laundering Council ang pinanggalingan ng tinatayang 6.1 billion pesos na ginasto sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi nila mahanap kung paano nakarating sa Pilipinas ang nabanggit na halaga habang sila'y nagsasagawa ng investigasyon at hindi rin nila mahanap kung sino ang gumawa ng mga naturang pasilidad. Dagdag pa ng senador, tinanong nila sa kinatawan ng AMLAC ang usapin sa executive session noong Miyerkules at kanyang ikinadismaya ang mga sagot ng mga ito o nito dahil hindi nito masubaybayan kung sino ang tumanggap ng pera at namahagi nito habang binubuo pa lamang
ang Pogo Hub sa Bamban. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, trabaho ng AMLAC na manmanan ang lahat ng mga ito. Pasada Balita. Naghain ng motion for reconsideration at urgent motion to lift preventive suspension ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Ombudsman. Ito'y matapos na pagbigyan ng hiling ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa pagkakasangkot ni Mayor Guo sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado ng alkalde, nakikiusap sila sa Ombudsman na wag nang paabutin ng 6 na buwan ng suspensyon, lalo na't wala naman anyang malakas na ebidensya para idiin ang kanyang kliyente. Una nang nagpadala ng personal na liham sa Senado ang alkalde kung saan muli nitong iginiit ang kanyang pagiging Pilipino at hindi niya nanay si Lin Wei Yi na kinakasama at business partner lamang ng kanyang ama. Pasada Balita. Lumabas naman sa mga dokumentong hawak ni Senator Riza Ontiveros na hindi magkakatugma ang nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo mula 2022 hanggang 2023. Ito'y dahil batay sa salain ng alkalde noong June 30, 2022, nagkakahalaga ng 429.6 million pesos ang mga ari-arian nito, ngunit noong July 1, 2022, muling inihain nito ni Mayor Guo kung saan lumabas na aabot na lamang sa 286 million pesos ang kanyang asset. Muli ring tumaas sa 430.8 million pesos ang halaga ng ari-arian ng alkalde batay sa salain nito noong namang December 31, 2022. Ngunit bumaba ito ulit noong December 31, 2023 sa 367.2 million pesos. Git pa ni Senator Ontiveros, maaaring maging basihan din ng diskwalifikasyon ni Mayor Guo ang mga issue sa SALN nito. Pasada Balita. Kung ganyan naman po ang mga lumaki sa farm, ang masasabi ko na lamang ay sana all. Nilinaw naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na hindi napasok ng mga otoridad ang 10 ektaryang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito'y matapos bawiin ng Malolos RTC Branch 14 ang inisyong search warrant laban sa mga opisyal at empleyado ng Lucky South 99. Kaugnay nito, tiniyak naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na muli silang mag-a-apply para sa bagong search warrant order. Samantala, pinangangambahan naman ng PAOK na marami pang torture victim ang nakakulong sa loob ng nasabing compound. Pasada Balita. Kinukumpirma pa ng PNP ang impormasyon na ang Pogo sa Porac, Pampanga ay may koneksyon din sa iligal na Pogo sa Bamban Tarlac. Ito ang inanunsyo ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo dahil batay sa investigasyon na isinagawa ng PAOK, may indikasyon na sangkot ang Lucky South 99 sa iligal na operasyon ng Zuni 1 Corporation na nasa loob naman ng Baofu compound ng Bamban. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, may impormasyon na nagsasabing konektado sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Bamban ang mga incorporator ng Lucky South, partikular na sa Baofu. Binigyan din pa ng PNP spokesperson na kanilang pinagtutuunan ng pansin ang nabanggit na kontrobersya hinggil sa Pogo. Pasada Balita. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Porac Municipal Police Station sa Pampanga kasunod ng pagkakadiskubre ng sinasabing scam farm sa loob ng Pogo Hub na sinalakay kamakailan ng mga otoridad. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, aalamin nila kung bakit hindi natunugan ng Porac Police ang operasyon ng iligal na Pogo sa naturang lugar. Iimbestigahan din ng PNP ang lokal na pamahalaan dahil noon pang 2023, kanselado na ang lisensya ng nasabing Pogo Hub para makapag-operate. Matatandang mahigit 100 dayuhan at mahigit 20 Pilipino ang nasagip sa na-raid na Pogo Hub sa bayan ng Porac noong araw ng Martes. Pasada Balita. Samantala, posibleng koneksyon ang nadiskubring scam hub
sa Porac sa una ng sinalakay na pogo sa Bamban Tarlac. Sinisilip na ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Jopel! Alright, balikan natin ang pag-ulat na yan ni Jopel Pelenio. Samantala, nakatakas mula sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, isang lalaki na sinasabing biktima ng kidnapping at torture. Natagpuan ang naturang lalaki ng mga pulis at mga tao ng PAOK sa labas mismo ng compound ng Lucky South 99 na may black eye at puro pasa ang katawan habang nakaposas ito sa isang bed frame. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, sinira ng lalaki ang bed frame ng kama at dinala ito ng biktima para lamang makaalis sa compound. Dagdag pa ni Yusek Cruz, nang inspeksyonin ng mga pulis ang katawan ng lalaki, punong-puno ito ng torture marks mula ulo hanggang paa. Pasada Balita. Samantala, aminado ang PAOK na hindi madaling tapusin ang problema sa operasyon ng Philippine Online Gaming Operators sa bansa. Ito ayon kay PAOK spokesman Winston John Casio, hanggat walang malakas na patakaran ng pamahalaan laban sa mga pogo. Sa mahigit 4 na kanseladong pogo hub sa bansa, halos 100 pa rin dito ang nananatiling operational. 4 pa lamang anya ang naipasara nilang pogo, kung saan 2 rito sa Pasay City, 1 sa Bamban Tarlac at ang huli sa bayan ng Porac sa Pampanga. Binigyan din pa ng PAOK spokesman na inaabot ng 5 linggo ang kanilang case build-up, habang 2 buwan naman para sa operasyon laban sa isang pogo hub. Sinabi pa ni spokesman Casio na ipinauubayan nila sa chairman ng komisyon na si Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapasya hinggil sa pagrekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan na ipagbawal ang mga pogo dito sa bansa. Pasada Balita. Samantala, muli natin balikan ang naudlot na pag-uulat ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Inaalam na ng pambansang pulisya ang posibilidad na may koneksyon ang natuklasang scam hub na sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga sa Zone U1 Technologies Inc. na una nang inoperate sa Bamban Tarlac. Ginawa ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo ang pahayag makaraang ireklamo ang Lucky South 99 dahil sa umano'y pambubugbog, sexual abuse at iba pang human trafficking activities nito. Sinabi ni Colonel Fajardo na dahil sa magkahalintulad ng mga illegal na aktibidad ng 2 establishmento, hindi malayong konektado ang mga ito sa isa't isa. Una nang nasagip kamakailan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang aabot sa 157 na foreign nationals na kinabibilangan ng Korean, Malaysian, Vietnamese at Chinese nationals. Napag-alaman na kinansila na ng PAGCOR noong 2023 ang license to operate ng scam hub sa Porac, Pampanga. Matapos itong salakayin ng mga otoridad noong 2022, matatandaan na tinanggal na sa pwesto ang hepe ng Porac Municipal Police Station dahil sa hinayaan lamang itong magpatuloy ang operasyon ng establishmento kahit kansilado na ang permit nito. Samantala, hindi na muling napasok ng mga operatiba ang 5 hektaryang compound. Makaraang bawiin ng korte sa Malolos, Bulacan ang inilabas na search warrant kaya't kailangang mag-reapply upang makapagkasa ng panibagong operasyon dahil na rin sa pinaniniwalaang may mga nalalabi pang biktima sa loob ng establishmento. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, labag sa saligang batas ang kasalukuyang bersyon ng Absolute Divorce Bill ng Kamara. Ito naman ay iginit ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna
sa kapihan sa Manila Prince Forum sa nabanggit na panukala. Paliwanag ni Ascuna, nakasaad sa Article 15 Section 2 ng Saligang Batas na ang kasal ay isang social institution na pundasyon ng pamilya na dapat protektado ng Estado. Dagdag pa ng dating maestrado, hindi dapat pakialaman ang kasal, sabay git na kinakailangang irespeto ang isang sagradong seremonya sa bansa. Pasada Balita. Umapila naman si Senator Riza Ontiveros kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na bigyan ng patas na laban sa Senado ang panukalang diborsyo. Ito'y matapos ihayag ni Senator Estrada na hindi prioridad ng Senado ang divorce bill. Sa kabila nito, kumpiyansa si Senator Ontiveros na maipapasa pa rin ang nasabing panukala, lalo na't marami naman anyang panukalang batas na nakalulusot sa Senado kahit na hindi kabilang ang mga ito sa priority bill. Binigyan din ng senador na sa pamamagitan ng divorce bill, mabibigyan ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig ang mga mag-asawang hindi na talaga magkasundo. Pasada Balita. Sa iba pang balita, rumagasa ang lahar sa 4 na daanan ng tubig o daluyan ng tubig sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Ito ang kinumpirma mismo ng PHIVOLCS matapos mapunta ang lahar sa Tamburong Creek, Intigiwan River sa Gimpanaan at itaas ng Baji-Baji Falls at Padudusan Falls sa Binalbagan at Binalbagan River. Apektado na ng lahar ang Biak na Bato, Kalapnagan at Kabakungan sa La Castellana at Masulog sa Canlaon City. Nakapagtala naman ng PHIVOLCS ng 27 volcanic earthquake mula pa noong Miyerkules ng umaga. Pasada Balita. Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng muling rumagasa ang lahar sa mga lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Ito'y matapos i-anunsyo ng Pag-asa na ang mga ilang thunderstorm na inaasahang mananalasa sa isla ngayong araw. Batay sa abiso ng Pag-asa, ang mga pag-uulan ay maaaring magdulot ng lahar at maputik na daloy ng tubig sa mga ilog sa nasabing lugar. Dahil dito pinalalahanan ng PHIVOLCS ang mga residente partikular sa mga nakatira malapit sa mga ilog at creek na maging mapagmatsyag at laging handa. Inabasuhan din ang mga apektadong komunidad na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon at magsagawa ng karampatang aksyon sakaling muling rumagasa ang lahar. Pasada Balita. Aabot naman sa mahigit 2,000 individual o katumbas ang mahigit 600 pamilya sa Western at Central Visayas ang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Batay sa ulat ng NDRRMC, nasa 1,407 individuals ang nananatili sa 11 evacuation center habang nasa 45 pamilya naman ang nanunuluyan sa ibang mga lugar. Mahigit 1,500 na mga pasahero naman ang na-stranded sa mga daungan sa Western Visayas sa gitna ng pag-aalboroto ng bulkan. Ayon pa sa NDRRMC, umabot na sa mahigit 1.3 million pesos ang halaga ng naipapaabot na tulong sa mga naapektuhan ng aktibidad ng Kanlaon Volcano. Pasada Balita. Sa kabila naman ng kaliwat ka ng flight cancellation, bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, nilinaw ng Civil Aviation Authority of the Philippines na libre ang rebooking ng mga naantalang flight. Sa panayan ng DWIZ, sinabi ni CAAP spokesman Eric Apolonio na nakahanda ang kanilang mga airport staff upang umalalay sa mga apektadong pasahero. Pinayuhan din ni Apolonio ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline para sa update ng kanilang mga flight. Normally po kasi bago pa lang nag-isip po kami ng NOTAM na advice na ho yung karamihan ng mga pasahero. Siyempre yung iba hindi talaga maiwasan na hindi natanggap agad yung communication. But just the same, nung may mga ilang pasahero na nagpunta sa airport at na-cancel, inasistihan po ng ating mga airport management dyan dahil meron po tayong malasakit help desk na tumutulong para bigyan ng airline assist yung ating mga pasahero may stranded na mag-rebook. Libre naman po yan, wala pong bayad.
Yan po ang tinig ni CAP spokesman Eric Apolonio sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, sa iba pang tampok na balita, ginawang pag-aproba sa Comprehensive Tariff Program idinipensa ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Idinipensa ng pamahalaan ang ginawang pag-aproba sa Comprehensive Tariff Program 2024-2028 na pinagtibay sa sinagawang NEDA Board Meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila nakikitang loss o kawalan sa gobyerno ang panatilihing mababa ang buwis sa mga produktong pang-agrikultura. Sa halip, ani Balisacan ay panghikayat pa ito upang sumigla at mas magkaroon ng economic activities na malalahukan naman ng mga nasa tinatawag na vulnerable groups. Mas makapag-generate anya ng kita ng gobyerno sa gobyerno ang hakbang, lalo pat magiging abot kaya sa mga households ang mga pangunahing bilihin kasabay ng pagbalanse sa interes ng mga mamimili at mga local producers. Kasama naman sa mga mananatiling may mababang taripa ay ang karning baboy, deboned meat, asukal at gulay. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, mananatiling prioridad ng pamahalaan ang mga lokal na magsasaka sa gitna ng bagong pulisiya na nagbababa sa taripa ng imported na bigas. Ito naman ang tiniyak ni Speaker Martin Romualdez kung saan ipinaliwanag na taripa lamang ang ibinaba at nananatili pa rin ang limitasyon sa dami ng iaangkat na bigas. Binigyan din pa ng leader ng Kamara na bibigyang prioridad ng pamahalaan ang mga local rice producers, kaya patuloy pa rin ang kanilang pagtulong sa kanilang sektor. Sinabi naman ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Martin Verga na nasa DA ang kapangyarihan upang matiyak na hindi mag-aangkat ng bigas sa panahon mismo ng anihan. Pasada Balita. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa whole of nation approach upang agad na mapababa ang presyo ng bigas. Inihayag ito ng leader ng Kamara sa isiniwang pulong kasama ang DA, DTI at Bureau of Customs na ginanap sa Makati Golf and Country Club sa Makati City kahapon. Dumalo rin sa pulong mga kinatawan ng SM Supermarkets at Pure Gold Stores na kabilang sa mga pangunahing retailer ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Ipinunto rin o ayon pa sa leader ng Kamara, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kanyang makakaya upang maibaba ang presyo ng bigas at maging abot kaya para sa milyong-milyong mga Pilipino. Pasada Balita. Palaisipan naman para kay Senator Amy Marcos ang sinabi ng Philippine Statistics Authority na bababa ng 6 hanggang 7 piso ang kada kilo ng bigas dahil sa tapyas taripa sa imported rice. Ayon kay Senator Marcos, naiintindihan naman niya ang pakay ng 15% tariff reduction pero baka ilang beses na itong tinapyasan ng pamahalaan at hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. Nag-umpisaan niya ang taripa sa 40 hanggang 50% at binagsak sa 35%, subalit sa halip ng bumaba, sumipa lalo ang kada kilo ng bigas ng hanggang 60 pesos. Gihit pa ng Presidential Sister na tila lokohan na ang nangyayari dahil pataas din ng pataas ang presyo ng mga inaangkat ng bigas ng Pilipinas mula Vietnam, Thailand at India. Pasada Balita. Oras! 27 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Alkalde ng isang lungsod sa bansa pabor po sa pagbawas ng taripa sa mga imported rice.
Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Pinaburan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabawas ng taripa sa mga imported rice sa ginanap na 40th weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila na ginanap sa Manila Polo Club, Makati City. Kumpiyansa si Mayor Magalong na magagawa ni Pangulong Marcos ang kanyang pangako sa taong bayan na ibaba ang presyo sa kada kilo ng bigas sa merkado. Naniniwala ang alkalde na hindi basta-basta ang ginawang desisyon ni PBBM nang hindi sumasangguni sa mga eksperto at iba pang opisyal ng gobyerno. Iginiit ni Mayor Magalong na ang bawat desisyon ng Pangulo ay dinadaan din sa malalimang pagsusuri at mga datos na siyang pagbabatayan bago magpatupad ng batas sa bansa. Samantalang aminado si Magalong na hindi naging madali para sa mga magsasaka ang nararanasang pabago-bagong panahon na nagdulot ng pagbagsak presyo sa mga produkto dahil sa sobrang supply na nagre-resulta din ng pagkasira o pagkabulok ng mga agri-products. Ayon sa alkalde, 8 buwang nakaranas ng tagtuyot ang Baguio City noong nakalipas na mga buwan, pero pinaghahandaan na nila ang pagtama naman ng La Nina phenomenon at mga pag-ulang dala ng masamang panahon. Binigyan din na alkalde na may nakalaang interbensyon ang kanilang lalawigan para sa mga magsasakang maapektuhan ng kalamidad. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, sa pasada balita, walang balak na magdeklara ang Pilipinas ng giyera laban sa kahit anong bansa. Ito naman ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga banta sa labas ng Pilipinas. Gayunman ay giniit ni Pangulong Marcos na kinakailangang palakasin ng militar ang kapabilidad nito mula sa operasyon sa loob ng Pilipinas para naman sa pagdepensa sa labas ng bansa. Sa kanyang pagbisita sa 10th Infantry Division sa Mawa of Davao de Oro, nangako ang presidente na magbibigay sa AFP ng kinakailangang pagsasanay at kagamitan dahil sa mga external threat, bagamat nabawasan ang mga banta sa loob mismo ng bansa. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ginagawa ng pamahalaan at mga commander ng militar ang lahat para masiguro na ang mga sundalo ay mayroong kinakailangang kapasidad. Pasada Balita. Samantala, isinara na ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang isang warehouse kung saan nakataas ang watawat ng China. Ito'y dahil nadiskubre ng Business Permit and Licensing Office ng lungsod na nagsasagawa ng operasyon ng STR Power Equipment Corporation, isa sa 3 kumpanyang nagrerenta sa warehouse nang walang kaukulang permit. Kasunod ito ng investigasyon sa nakataas sa bandila ng ibang bansa sa nasabing warehouse. Kaugnay nito, inaalam pa ng LGU ng Valenzuela City kung anong kumpanya sa warehouse ang responsable sa pagtataas ng watawat ng China, habang napag-alaman din nila sa kanilang pagsisiyasat na may mga dayuhang nagtatrabaho sa 2 pang ibang negosyo sa nasabing lugar. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. Hudikatura, maaari ring na-impluensyahan ng mga pogo. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Maaari daw pinasok na rin ng mga pogo ang ilang mga korte sa ating bansa. Itinihiyag ni Senator Win Gatchalian makaraang tila may nag-leak sa pagsalakay ng mga otoridad sa pogo sa Porac, Pampanga, kung saan ay tila natunugan ng mga dayuhang empleyado doon ang gagawing pag-grade, kung saan ito'y alinsunod sa reklamo na may mga kaso ng human trafficking at prostitution. Ayon kay Gatchalian, batay sa impormasyon na kanya natanggap, ang Lucky South 99 ay may seating capacity na mahigit 1,000 agents. Ibig sabihin, nasa 1,000
1,000 ang mga trabahador sa nasabing pogo pero nasa higit 150 na lamang ang nahuli ng mga otoridad dahil nakaalis ang marami sa mga foreign national bago pa man nakarating ang mga law enforcers. Posible anyang may nagtip ng impormasyon sa mga operators ng naturang pogo nang maghain ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng search warrant sa korte kaya tumakas sa mga nagtatrabahong dayuhan doon. Dahil dito naniniwala sa Gatchalian na hindi lang sa law enforcement agency may mga tao ang mga pogo, kundi mayroon na rin silang mata at tenga sa judiciary. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian. File ng search warrant ang PAOK. Meron nagtip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, inilipat na sa isang detention facility sa Campo Crame isang Chinese national na hinihinalang sangkot sa pag-iispiya matapos makuhaan ng mga hacking device. Ito naman ang kinumpirma mismo ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo kasabay ng pahayag na nasa kustodiya na ng PNP-CIDG ang Chinese na kinilalang si Yuhang Liu. Ayon kay Colonel Fajardo, inilipat si Liu sa Camp Crame upang matiyak ang seguridad nito habang gumugulong ang investigasyon laban sa mga kinasasangkutang iligal na aktibidad. Pahayag pa ng PNP official na batay sa National Telecommunications Office, hindi otorisado ang naturang Chinese national na magmay-ari ng communications equipment na pinaniniwala ang ginagamit ito sa panghahak. Samantala, nakatakda naman mag-apply ng warrant ang pambansang pulisya upang masuri at maimbestigahan ang mga kagamitan at nilalaman ng mismong computer ni Liu. Pasada Balita. Sinibak na sa pwesto ang mga pulis na nagsilbing security escort ng ilang pribadong individual. Ito'y matapos makita mismo ni PNP Chief General Francisco Marbil sa isang hotel na may isang police officer na nakasuot pa ng PSPG shirt na umi-escort sa isang Chinese national na naman. Binigyang din ng PNP Chief na hindi trabaho ng mga pulis na magbigay ng VIP protection sa sinuman dahil ang dapat na pinoprotektahan ng mga ito ang mga individual na mayroong banta sa buhay. Bukod dito, ang Police Security and Protection Group lamang anya ang tanging PNP unit na otorisadong magbigay ng seguridad sa mga individual na may validated threats. Pasada Balita. Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuong halaga ng pinsala ng Bagyong Aghon sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Ito ayon mismo sa NDRRMC, kasabay ng pahayag na umabot na sa 942.5 million pesos ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura sa Calabarzon, habang 85.6 million pesos naman ang agricultural damage sa Calabarzon at Mimaropa Region. Kaugnay nito, mahigit 7,500 kabahayan din ang napinsala sa Calabarzon at Eastern Visayas kung saan halos 7,000 sa mga ito ang bahagyang nasira, habang mahigit 700 naman ang tuluyang nawasak. Batay pa sa datos ng NDRRMC, mahigit 41,000 pamilya o katumbas na higit 150,000 individual ang naapektuhan mula sa 887 barangay sa mga rehiyon ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol,
Central Visayas, Eastern Visayas at National Capital Region. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At ito pa, dapat yung alamin. Requirements sa patient transport ng PCSO, eto na, sa isang report. Bukod sa mga libreng gamot at konsultasyon na ibinibigay na serbisyo ng PCSO, mayroon ding tulong para sa mga pasyenteng kailangan ng transportasyon o maihatid sa kanila mismong tahanan matapos ang confinement sa mga ospital. May mga kailangan lamang requirements para ma-avail ang patient transport ng PCSO. Ayon yan kay Dr. Roel Aparato, Division Chief ng PCSO Medical Services Department. Bibigay pala kayo ng request ninyo, tapos siyempre medical abstract o kaya medical certificate lang po para tapos kung importante rin, clear kayo doon sa ospital na pinanggagalingan. Sabihin, parang bayad na kayo, wala namang problema na. At problema po sana yung mga pasyenteng mga delikado, katulad ng mga naka-respirator pala, o yung mga hindi pala conscious, hindi po yun. Yung mga up and about na pasyente na usually mga pauwi na sa kanilang bahay, yun po ang mga napapagbibigyan natin dito. Although may paminsan-minsan po, mayroon din naman iba nakatransfer sa ibang mga ospital, pwede rin po yun. So, importante po ay medical certificate, bukod po sa sulat, at saka po yung inyong clearance sa ospital. At para mas marami pang matulungang Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal, nanawagan si Dr. Ruel na tangkilikin ang mga programa at laro ng PCSO. Napansin niyo po siguro sa dami ng mga programa namin, saka talaga po tuloy-tuloy ang aming pagtulong. Sana po tangkilikan niyo naman yung aming mga larong mga binibigay. Mga tigloto, yan pati sa mga, kahit na po yung sama nyo na rin po dyan yung ating STM, pati na yung mga scratches dyan. Sana tangkilikan nyo po lahat yan para marami po tayo mapagbigyan ng mga nangangailangang Pilipino. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Kuyang Winner Contehino, oras! Oy, 15 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang Pasada Balita, kontra si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sa mungkahi ni Senator Riza Ontiveros ay deklara ng Malacanang bilang national security threat o bansa sa seguridad ng bansa ang mga pogo. Ayon kay Senator Pimentel, mali ang patakaran na nagpapahintulot sa operasyon ng pogo sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na't mga foreign national lamang ang mga nagsusugal dito at labag ito sa pambansang interes ng bansa. Gayunman, hindi na anya dapat gawing komplikado pa ang usapin ng pogo at hindi na dapat umabot pa sa punto na isinasangkot pa ang seguridad ng bansa. Sa halip, iminungkahi ng minority leader sa Senado na ipagbabawal ang pogo sa Pilipinas sa pamamagitan ng public policy. Pasada Balita. Samantala, nananawagan na ng tulong para sa malinis at maiinom na tubig ang ilang lokal na pamahalaan sa Negros Occidental na labis na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ito'y matapos makontamina ng asupre ang mga ilog at bukal sa paligid ng bulkan na kanilang pinagkukunan ng tubig. Kasunod nito, nagpaalala si Barangay Biak na Bato Chairman Joselito Martinez Jr. sa mga residente na huwag munang uminom ng mga naturang water source. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paglilinis ng mga residente sa iniwan ng lahar flow sa tulong na rin ng mga heavy equipment na pinadala ng pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga.
Tinalo ng National University Nazareth School ang Far Eastern University Diliman 25-6, 25-23 at 25-17 kahapon at pumasok sila sa semifinals ng 2024 Shakey's Girls Volleyball Invitational League. Disa Berayo kumana ng 18 points sa 13 hits, 3 blocks at 2 aces at pinagpatuloy ng Lady Bo-Pops ang kanilang redemption tour pagkatapos ng UAAP Season 86 Girls Volleyball Season. Sa isa pang quarterfinals, King's Montessori School ay panalo sa Bethel Academy College 25-17, 25-23 at 25-17 para makapasok din sa Final Four. Makakarap ng King's Montessori ang bronze medalist noong isang taon, ang Bacolod Taytong, pagkatapos nilang talunin ng Arellano University 25-17, 25-21 at 25-20. Panurin ng Shakey's Girls Volleyball Invitational League, witness an electrifying showcase of talent, teamwork and sportsmanship as the best young athletes from across the region come together to compete in this thrilling event. Don't miss a single moment of the excitement. Tune in and watch the matches live and also via the following channels: Facebook, Shakey Super League, TikTok at Shakey Super League, and also through the YouTube channel. Games will also be live in Smart Livestream and free and open to all networks and available also in Smart Sports and Puso Pilipinas. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority ang 6.8 billion pesos investment mula sa 22 bago at pinalawig na mga proyekto. Ayon sa PEZA, 20 lamang na proyekto ang naaprubahan sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi pa ng ahensya na inaasahang kikita ang mga investment ng $100.8 million sa exports at bubuo ng mahigit 4,000 mga trabaho. Kabilang sa mga proyekto ang 10 export manufacturing enterprises, 9 na information technology business process management enterprises, 2 domestic enterprises at 1 facilities development enterprise. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 16 katao ang patay dahil sa hininalang pag-atake ng rebelding grupo sa lalawigan ng North Kivu sa Congo. Nabatid na pinagtataga ang mga biktima sa loob ng kanilang mga tahanan. Kaugnay nito, naniniwala ang lokal na opisyal ng Kivu na si Fabien Kakule Viriro na ang ADF o Allied Democratic Forces na kalyado ng Islamic State ang pumatay sa mga naturang individual. Posible anyang sinamantala ng mga rebelding grupo ang pag-alis ng militar sa nasabing lugar nang isagawa ang pag-atake. Pasada Balita. Iiwanan ko po kayo ng good news dahil very inspiring po ang storang ito. Dahil nagtapos sa PMA si Second Lieutenant Valerie May Vicente Dicang, 22 taong gulang bilang magna cum laude. Tubong La Trinidad Benguet si Second Lieutenant Valerie ng PMA o Philippine Army, nakabilang sa PMA Masaligan Class of 2021. Ngunit muntik na siyang hindi maging kadete ng PMA dahil noong 2016 kumuha siya ng entrance exam sa Fort del Pilar at nang sumailalim sa physical test para sa medical clearance sa Viluna Medical Center sa Quezon City na lumabas na mayroong nakabara papunta sa kanyang puso. Habang nagpapagamot, nag-aral si Second Lieutenant Valerie ng Bachelor of Science in Radiologic Technology sa St. Louis University, Baguio. At taong 2017, muli siyang sumubok na makapasok sa PMA. At sa pagkakataong ito, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin na makapag-enroll sa nasabing Military Academy. Pasada Balita. Yan po yung tinatawag na habang may buhay, may pag-asa. Samantala, bago lamang po ako tuloy ang magpaalam ha, mukhang talagang lumalalim ng husto itong issue. Nagsasangasangat, nagsasalasalabat na itong issue ng Pogo. Kumbaga may tuturing palang tip of the iceberg lamang itong nadiskubre sa Bamban sa lalawigan ng Tarlac at ito rin sa Porac, Pampanga.
Ang tanong, marami pong nagtatanong meron daw pong malapit-lapit dito sa Metro Manila, bakit daw po hindi subukang tingnan din kung legal o illegal yung operasyon ng sinasabing Pogo Hub. Dito lang po yun, sa may South area. Paglagpas ng South Super Highway ba yun? South Super Highway ba? Yung pong operasyon ng Pogo doon sa area na yun. Anyway, sumayin niyo po ang isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Have a blessed and happy family bonding time. At lagi ko pong iiwanan sa inyo tuwing Biyernes ang mga katagang mahal ko po kayo. Bye! Woohoo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.